Sir Tan, torn between Yorno and Aerox V2. Help me. Thank you. Medyo mahirap pagkumparahin yung dalawa kasi dalawang magkaibang category. The Honda Yorno is nasa modern classic or retro look. The Yamaha Aerox V2 naman is nasa sportier category. Unahin natin si Aerox. Yung power nandyan 155cc, liquid cooled, tapos meron siyang VVA na nag-activate around 6,000 RPM para mas malakas yung torque or yung hatak. Malalim yung underseat compartment niya, kasya yung full face helmet. Riding position, medyo aggressive pero relax din naman since automatic siya. Meron kang option to choose from the standard, yung walang ABS, or yung S version na may ABS yung harap and then naka-keyless na rin siya. Now, si Yorno naman, naka 125cc siya na liquid cooled ESP engine. Nakalimutan ko sabihin kanina, si Aerox naka 4 valves and si Yorno naman naka 4 valves din. Kung ikukumpara mo siya sa engine ng mga ibang 125cc ni Honda kagaya ng Click 125, si Click 125 is 2 valves lang. Pero si Yorno is 4 valves, and based sa experience ko nung ginamit ko siya sa Marilake, ibang-iba ang power delivery niya compared dun sa Click 125 ko. Malaki din yung underseat storage ni Yorno. For now, naka-combi brake system siya, wala siyang ABS, pero according do sa nakausap ko sa Honda nung itong IR Bike Fest, may chance daw na magpasok ng ABS version si Yorno. Hindi natin alam, hintayin na lang natin. Sa riding position naman ni Yorno, para sa akin, comparing to Aerox, mas komportable si Yorno kasi mas malapad yung upuan ni Honda Yorno. Tapos, kung i-consider mo din yung OBR mo, mas may enjoy ng OBR mo umangkas sa Honda Yorno kasi ang kapal ng upuan para dun sa angkas. Pero dun sa Aerox, makitid, tsaka para sa akin, medyo manipis comparing kay Yorno. Sa seat height naman, tingin ko magkasing taas sila. Kaya kung nasa around 5'9" ka, medyo sakto lang. Siguro, para sa akin kasi hindi naman ako naka-tiptoe sa Aerox. Siguro dahil bumaba na yung upuan dahil nga 8 years na yung Aerox ko. Pero si Yorno medyo nakatingkayad ng konting-konti lang, saktong-sakto lang. Siguro kung nasa around 5'8", 5'7" yung height mo, chances are magiging tiptoe na. For the features, si Aerox may option ka, kagaya yung sinabi ko kanina, yung S version is naka-keyless. Si Yorno, walang ibang variant, matic naka-keyless na siya. For the pricing, yung Aerox na standard is around 123,000 and yung S version, which is yung sinabi ko kanina yung naka-keyless, is 146,000. Si Honda Yorno naman is nasa 101,900 pesos SRP. Dagdag ko na rin pala yung fuel consumption. Sa Aerox ngayon, nakaka-around 34 kilometers per liter ako. Sa Honda Yorno, nung tinesting ko, nung umakyat ako ng Marilake, so siguro around 100 kilometers yung tinakbo namin, nakapag-register ako ng around 54, 53 kilometers per liter. Halo yun, mixed walwal, kalma, kasi may parts na traffic sa Antipolo. Between the two, kung talagang gusto mo power, you'd rather go with Aerox. You want the sportier look, go for the Aerox. Pero if you are into classic looks, relax riding, chill lang, pero pag kailangan mo ng power nandyan, go for the Honda Yorno. Either way, kahit anong piliin mo dyan sa dalawa na yan, hindi ka magsisisi, panalo yan. Sana natulungan ko kayo sa decision making nyo, and kung mapapadaan kayo sa Makina Moto Expo sa darating na Sabado at Linggo, nasa Santal booth ako. Gusto nyo kwentuhan, silip lang kayo doon, nandun lang ako. Again, this is Tan and Santiago of Tan Moto. Kita sa daan. Stay dry and ride safe.